So yun mga ka-farmlat, bali ito po yung Barangay Road, and then mula Barangay Road po, so iso-survey po natin yung daan papunta sa property, ano. So papunta po ito ng dagat mga ka-farmlat. Ayan, so tara, ito po yung road right of way niya na pasok daw po ang 4 wheels if i-develop. Ayan, so surveying po natin. So possible naman mga ka-farmlat na makapasok ang 4 wheels dito kasi flat naman po yung right of way niya. Ayan, so flat lang naman po ito. Papalaparin lang po natin yung daan na at least 3 meters, ano. Ayan, so pasok naman po ang 4 wheels dito. Yun, umihina. Huli. Mga ka-farmlat, ayan, so new property po tayo today. Bali, ang sukat po ng property is 3 hectare po, ano. Ayan, so yun mga ka-farmlat, ang location po nito is Calawag, Quezon. Ayan, so napakaganda po nito mga ka-farmlat. Ayan, so 90% flat land po ito, and then aside doon, napakalapit lang po nito sa dagat, ano, sa mga ka-farmlat natin dito na naghahanap na malapit sa dagat. Ayan, so baka ito na po yung hinahanap natin. Ayan, so napakaganda po nito mga ka-farmlat. Ayan, platted yung area na. And then ang kagandahan dito mga ka-farmlat, ayan, so kahit mag-ulan, hindi po magpuputik yung property mo kasi ang pagkalupa po dito medyo buha-buhangin, ano, kasi po malapit sa dagat. Ayan. So medyo buhangin po ito, bagas-bas kung tawagin. Ayan. And then ang kagandahan dito mga ka-farmlat is puno ng nyog yung property, ano, so productive po ito. Ayan. So malawak po ito mga ka-farmlat. So 3 hectare farmlat. Ayan, so iikutin po natin yung property niya. Ayan. Bali dito po siya magmumula
sa puno ng nyug niyan, babaybay siya dito mga ka-farmlat. Ayan, so may sapa po dito sa part na to. Ayan, bali yan po yung boundaries niya, ano. Ayan, so may maliit na creek. Ayan, so yun po yung boundaries niya. Ayan, so nyugan po ito. Ang kagandahan dito mga ka-farmlat is kababaan pa po yung nyug niya. Ano, so matagal pa natin mapapakinabangan. Ayan, and then puno po ito ng puno ng nyug. Ayan, so sa source ng kuryente mga ka-farmlat, ayan, may kuryente naman po dito. So mag-extension lang po tayo, ano. Ayan. Bali, ang distance po nito sa National Highway, it's almost 1 hours and 30 minutes, ano. So yun po yung distance ito sa National. And then from Manila, 5 to 6 hours po from Manila yung property. Ayan, so ang location po nito is Calawag, Quezon. Ayan, so 90% flatland po yung property mga ka-farmlat, and then may source na rin po ito ng tubig. Kasi may poso po dito. Ayan, so pwede po natin i-convert sa depth well, ano, para at least isasaksak mo na lang po. May tubig na. Ayan. So dasik po ito ang mga ka-farmlat. Yun lang po ay kakakawit lang po nila. And then kagandahan dito, ayan, so may mga pasunod na po. Ayan, so every 45 days po ang harvest ito. Ayan, so bali dito po dati nagbahay ang owner. Lumipat na lang po sila, ano. Ayan. Hatching tayo. Ayan, so bali ito po yung poso sa loob ng property. Ayan, bali ito po yung source ng tubig niya. Ayan. May kalamias na rin. Ayan. So pang-asim po ito mga ka-farmlat. Ayan, kung familiar po kayo. So ginagamit po itong pang-asim dito sa Quezon. Ayan, sa mga niluluto. Ayan, napaka-asim po nito. Ayan, so ito po yung ginagamit nila na source ng tubig. So pwede po natin ito i-convert sa deep well mga ka-farmlat. Ayan, so may tubig mga ka-farmlat. Ayan. Ayan, so may tubig. So ibig sabihin mga ka-farmlat, hindi dito ganun kahirap kumuha ng tubig, ano, kasi yung poso nga may tubig. So pag kinonvert natin sa deep well mga ka-farmlat, isasaksak mo na lang yan, so lalabas na po yung tubig, ano, hindi ka na mahirapan magbomba. Ayan, so may mga aside po sa namumunga na, meron po silang mga bagong tanim. Yan, na possible pa lang para if ever i-clearing natin to, itong matataas na to, may kasunod na po agad na namumunga na, ano. So ayan, ito kababaan pa, mga bagong tanim pa po ito. Ayan, so ito po yung sakop natin mga ka-farmlat. Itong buong may tanim na to, yung kabila na walang tanim, isa ibang property na po yan. Ayan, so ito po yung sakop natin. Ayan, so napakaganda po nito. 90% flatland po ito. Ayan, 100% nga po no. Ayan, napakaganda. Ayan, so mga ka-farmlat natin din naghahanap ng retirement plan. At the same time, investment na rin. So, tamang-tama po ito. Kasi napakamura po ng property mga ka-farmlat. And then, kung retirement plan ang hanap mo, ayan, so perfect po ito. Kasi malapit sa dagat. Ayan, kung all this na pwede rin. Kasi accessible naman po ito ng 4 wheels, ano. Ayan, so kung naiinip ka na dito sa property, pagtatanim-tanim, pwede po tayong pumunta ng dagat, ano. Ayan. Pwede po tayong bumili ng bangka tapos ipalaot natin sa iba. So sa huli naman po ishati po kayo, ano. And so yun po nakakatuwa dito, malapit sa dagat, mura ang bilihin. Mura po ang isda dito. Ayan, and then sariwang-sariwa mga ka-farmlat. At kung mahilig ka magtanim, tamang-tama po ito. Pwede tayong magtanim ng gulay. Ayan, ng fruit bearing trees, pwede rin kakao, sentol, lansones, rambutan. So marami po tayong pwedeng gawin sa property. Pwede rin tayong mag-livestock, ano, baka, kambing. Sa baboy mga ka-farmlat, at least 30 to 50 heads yan. Pwede po yan. Kung 50 to 100 heads, need na po natin ang swimming permit. And then aside po doon, ecotourism po ang lugar. Kaya hindi tayo pwede mag-alaga ng maramihan, ano po. So at least mga 30 heads lang po sa baboy. Ayan, so tamang-tama po ito for investment na rin, ano, kasi alam naman po natin yearly nagtataas ang value ng property, lalo na po kung nagkakaroon ng development sa lugar. Same po nito na sa ngayon ipinapaganda na po yung daan, ano, kasi plano po itong gawing ecotourism ng Calawag, ang barangay Kapaluhan, kasi isa po ito sa pinakamagandang dagat dito sa Kapaluhan mga ka-farmlat. And so napakaganda po ito at napakamura po ito mga ka-farmlat. Kung interested po kayo, i-message nyo lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, so sasagot naman po tayo, ano. Ayan, perfect na perfect po ito mga ka-farmlat. At mamaya, ilalagay ko po dun sa huli ng video
yung road right of way nito, ano. So yung accessible, yung possible na maging access road natin papunta sa property. Bali, nandito po yung right of way niya. So, daan tao, mas malapit. Ngayon, bali, ikot po tayo mga ka-farmlat kung gusto mo ipasok yung 4 wheels, ano. Ayan, so yun po ipapakita natin mamaya sa huli po ng video. Ayan. Yung L3, ano. Ayan, so, napakaganda po nito mga ka-farmlat. So, ayan, bali ginugol map ko po itong property, ano. So, yun mga ka-farmlat, bali ito po yung property na 3 hectare. Ayan, so, palakin lang natin. Ayan, ito po yung Nyuga na to, ano. So, yan po yung Nyuga na nakikita nyo sa video mga ka-farmlat. And then, bali ito po yung barangay road niya. So, on distance lang po nito sa barangay road is almost 700 meters lang po, ano. Bali mga ka-farmlat, dito po tayo pumasok sa first ng video. And so, bali ito po yung barangay road niya. And then, ito po yung bahay sa first ng video mga ka-farmlat. And then, dito po tayo pumasok, ano. So, bali ito po yung road right of way niya. Bali, for property po yung dadaanan natin. And then, okay naman po sa owner ng dadaanan. So, willing naman po sila magbigay ng right of way kasi pabor din po sa kanila yun na magkaroon ng kalsada sa property, ano. So, ayan, bali, for property po yung dadaanan natin. And then, ang gagawin lang po natin is gagawa po tayo ng agreement sa barangay regarding sa right of way. Tapos, ipapanotaryo po natin sa abogado, ano. So, yun mga ka-farmlat, ayan, napakalapit lang po nito sa dagat. Ayan. So, dagat na po ito mga ka-farmlat, ayan. So, napakaganda po nito. Ayan, white sand po yun mga ka-farmlat. Bali, ilalagay ko po sa huli ng video yung dagat niya, ano. Ayan, so bali dito mga ka-farmlat, nandito po yung vlog 40 natin. So, yan po yung subdivided lot na minimum cut is 1,000 square meter po, ano. So, yun, bali, ang distance po nito sa town proper mga ka-farmlat, it's almost 130 minutes, 1 hour and 30 minutes po mga ka-farmlat. Ayan, so, sa town proper po ng Calawag. So, bali, ito lang po ang town proper ng Calawag mga ka-farmlat. Ayan. So, magdadrive lang po tayo na almost 1 hour and 30 minutes from town proper. And then, sa Jollibee, ganun din po, ano. So, ayan. And then, mga ka-farmlat, kung mahilig po kayo sa maligo sa dagat, ayan, so marami po tayong resort na in beach na pwede puntahan, ano. So, ayan, marami po ditong resort mga ka-farmlat or beach na pwede natin puntahan. So, ayan. Isa rin po dito yung dinadayong sikat na paliguan sa Calawag, yung Pulong Pasig. Ayan, hanapin natin. Nasaan na ba yun? Nakita na natin kanina eh, no? Ayan, so nawala na. Ayan. So yun mga ka-farmlat, bali isa po ito sa sikat na at dinadayo dito sa Calawag. Ayan, pwede nyo pong i-search. Pulong Pasig, Calawag, Quezon. Ayan, white sand po yun mga ka-farmlat. And then isla po yan na if low tide, lutang po ang buhangin dito mga ka-farmlat. But if high tide naman, so lubog po itong part na to. Ayan, bali isla po yun mga ka-farmlat na white sand, ano. So yan, napakaganda po nito at dinadayo po itong lugar na ito mga ka-farmlat. Pwede nyo pong i-search sa Facebook, ano, Pulong Pasig, Calawag, Quezon mga ka-farmlat. Ayan. So napakaganda po nito. Ayan, pwede po natin yung puntahan mga ka-farmlat. Ayan, ipag-viewing po kayo. Pwede po kayo mag-stay at least one night para at least ma-enjoy nyo rin po yung dagat ng Kapuluan mga ka-farmlat. So ayan, ipapakita ko po sa inyo yung pinagmamalaki namin dito sa Calawag, dagat ng Kapuluan mga ka-farmlat. Ayan, panoorin po natin. Ayan mga ka-farmlat, bali ito pa yung resort. Ayan, ipag-viewing po kayo. So pwede po tayo dito mag-overnight, ano. Ayan, so bali sa likod po tayo dumaan. Ayan, so yun mga ka-farmlat, bali ito po ang dagat ng Kapaluhan. Ayan, so white sand po ito. If i-search nyo rin po sa Google Map, white sand po ang lalabas. Pero yung buhangin dito mga ka-farmlat is hindi naman po pure na white, ano. So medyo brown pero napakaganda po ng dagat dito, ano. So yun mga ka-farmlat, if mag-viewing po kayo ng property, ayan, pwede po tayo mag-overnight dito. Ayan, para at least ma-enjoy nyo rin po ang dagat ng Kapaluhan mga ka-farmlat. So pwede po kayo magsama ng family. Ayan, so family bonding na rin po, ano. Ayan. Yan mga ka-farmlat, bali ito po ang dagat ng Kapaluhan, ano. So if low tide mga ka-farmlat, so abot dyan po ang tubig niya. And then if high tide naman po, abot sa tinatayuan ko ang tubig niya, ano. So yun mga ka-farmlat, ang kagandahan dito is hindi po risky paliguan, ano. So walang kakalanuran kasi napakababaw po ng dagat dito, ano. Ayan, tamang-tama po ito mga ka-farmlat. Ayan, kung retirement plan ang hanap po mga ka-farmlat, so tamang-tama po ito.
Kung sawa ka na magtanim, pwede ka magdagat, ano, ayan, pwede ka mag-relax dito mga ka-farmlat. Ayan, so ganito po ang buhangin dito. Ayan, medyo mabasura lang po sa gilid, gawa ng nadadala ng alon mga ka-farmlat. Napakamura po nito mga ka-farmlat. Ayan, so best po ito for retirement plan and investment na rin, kasi alam naman po natin yearly nagtataas po ang value ng property, lalo na if nagkakaroon ng development sa lugar, ano. So ecotourism po ang lugar mga ka-farmlat, kaya possible mabilis po magtaas ang value niyan, lalo na ngayon mga ka-farmlat na sa ngayon tuloy-tuloy na po ang pag-develop ng daan, ano. Kasi may mga part pa po na off-road or yung hindi pa cemented. Almost 20% pa po yung hindi cemented, 80% cemented na po, ano. Ayan, so if mag-viewing po kayo, makikita nyo rin naman po yung development sa lugar na tuloy-tuloy na po ang pagde-develop, ano. So yun mga ka-farmlat, nakapokus naman po ang municipal natin sa kalsada, kasi plano po itong gawing ecotourism ng Calawag, ano, kasi isa po ito sa may pinakamagandang dagat mga ka-farmlat. Ayan, so napakaganda po ng dagat dito. Ayan, if interested kayo mga ka-farmlat, so i-message nyo lang po ako sa Viber, WhatsApp, and sasagot naman po tayo, ano. So yun lang mga ka-farmlat, thank you po and God bless po sa atin.